Dahil mahalaga sila, kundi dahil may naiwan. Ang kwentong ito ay hindi gawa-gawa. Isinalaysay ito ng isang barangay opisyal sa Surigao del Sur, matapos mawala ang isang babae na umupa sa isang lumang bahay, isang bahay na may kakaibang tuntunin. Huwag patayin ang ilaw sa ilalim ng kama. Si Mara Villarreal, 27 anyos, online seller, ay lumipat sa probinsya para magsimula muli. Tahimik ang lugar. Murang renta. Walang istorbo. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Walang kapitbahay ang bahay. Nang tanungin niya ang may-ari, iisa lang ang sagot. Umalis sila, hindi na bumalik. Bago siya umalis, may huling bilin ang matanda. Kapag gabi na, siguraduhing may ilaw sa ilalim ng kama. Unang gabi pa lang, ramdam na ni Mara ang kakaiba. Walang kuliglig. Walang aso. Walang hangin. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising siya sa pakiramdam na may nakatingin. Dahan-dahan siyang tumingin sa gilid ng cam. May anino. Hindi gumagalaw. Pero malinaw na hindi pader. Mula sa ilalim ng kama may bumulong. Hindi mo ako iniwan sa dilim, Di. Kinabukasan, nagtanong siya sa mga taga-baryo. Walang gustong magsalita. Hanggang sa may matandang lalaki ang nagsabi. May babae kasing namatay dyan. Hindi sa sakit, kundi sa paghihiganti. 20 taon na ang nakalipas, may babaeng nagngangalang Alma. Pinagbintangan. Ikinulong. Itinago sa ilalim ng kama. 3 araw siyang humihingi ng tulong. 3 gabi siyang nakikipaglaban sa dilim. At bago siya mamatay, may huli siyang sinabi. Basta may ilaw, makikita nila ako. Bumalik si Mara para kunin ang gamit niya. Huling gabi. Sinindihan niya ang ilaw sa ilalim ng kama. May boses. Pwede ba sumama na ako? Biglang namatay ang ilaw. May humawak sa balikat niya. Malamig. Mabigat. Hindi tao. Kinabukasan, bukas ang bahay. Wala si Mara. Pero may bagong ilaw sa ilalim ng kama. Mas maliwanag. At tuwing may usis ang umupa, may maririnig sa gabi. May ilaw ka ba dyan? Gusto kitang makita. Akala ng lahat, tapos na ang kwento nang mawala si Mara Villarreal. Akala nila ang babae sa ilalim ng kama. Nanatili na roon. Pero makalipas ang 6 na buwan, may isang lalaking umupa sa parehong bahay. At doon nagsimula ang mas malalang bangungot. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising si Joel. May naririnig siyang parang may hinihila sa sahig. Pagtingin niya sa ilalim ng kama. May anino. Babae. Nakangiti. Biglang namatay ang ilaw. At may bumulong. Hindi na ako kasya rito. Sa loob ng 1 linggo, 3 tao sa baryo ang nagreklamo. May naririnig silang yabag sa gabi. May nakikitang babaeng gumagapang sa kalsada. May nakakatok sa pinto pero pagbukas, wala. Isang sisi sa sari-sari store ang nakakuha ng video. Isang babaeng hindi tumatayo. Gumagapang. At biglang nawawala sa dilim. Dito na pumasok ang investigasyon ng barangay. Nalaman nila ang mas masahol na katotohanan. Hindi pala si Alma lang ang pinatay sa bahay. May 3 pa. Lahat itinago. Lahat iniwan sa dilim. Lahat namatay sa ilalim ng kama. At si Alma ang unang nagising. Huling gabi ni Joel sa bahay. Sinubukan niyang umalis pero hindi na bumukas ang pinto. Mula sa ilalim ng kama, lumabas. Ang babae. Buong katawan. Baluktot. Basag ang liig. Hindi na kami babalik sa ilalim. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. At ayon sa kapitbahay, may 4 na anino ang nakita sa bintana. Kinabukasan, natagpuan ang bahay na wasak ang loob. Wala si Joel. Wala na ring kama. Pero sa sahig may bagong ukit. Mas maliwanag sa labas. Simula noon, tuwing madaling araw, may nakikitang babaeng gumagapang sa baryo. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya naghihintay. At kung makarinig ka ng boses sa likod mo na nagsasabing, "May ilaw ka ba dyan?" Huwag kang lilingon. Hindi lahat ng multo nananatili sa pinanggalingan nila. Ang iba naghahanap ng kasama.